Gusto kita, Alejandra. Gustong gusto. Napapagod na akong itago tong sa atin. Seeing each other in secret. You don't deserve that. We don't deserve that. We deserve more. I want more. I want you. And our relationship with you. Dear Amihan Stories presents The Billionaire's Confidential Offer. Written by Lulu Writes. Miss, mabilis na natigil sa paggata ng pang-ibabang labi ang 27 anyos at bagong graduate sa PhD program in Pharmacology, ang dalagang si Alejandra Andra Sanchez, nang marinig ang malambing na boses ng aplikanteng kaharap dahilan para lingunin niya ito. Ha? Bakit? Yung dress shirt at envelope na dala mo, may ballpen ba sa loob? Sumuka yata eh. Nag-aalala nitong sabi. Dahilan para mapatingin siya sa tinutukoy nitong envelope at mapatayo dala ng pagkataranta nang makitang hindi lang iyon basta tumapon sa loob ng envelope. Kung hindi, nagban siya rin sa kanyang polo. Diyos ko po, Diyos ko talaga, kung kailan naman ang malas ko naman. Parang maiiyak niyang bulong sa sarili. May 30 minutes pa bago magsimula ang interview. Sa kabilang block ng 13th Avenue, may tindahan ng mga office wear. Kung tatakbo ka na roon, makakapagbihis ka pa bago magsimula itong interview. Anito. Oo nga, pwede ko ngang gawin yun. Pero, paano yung mga requirements ko? May copy ka ba ng application mo sa flash drive? Yung kuya ko kasi nagkatrabaho sa HR nitong pharmaceutical. Papakiusap ko na lang sa kanya na i-print yung mga requirements mo. Baka magawa niya ng paraan kapag pinakisuyo natin. Talaga? Hindi makapaniwala niyang tanong. Talaga? As in, talagang talaga? Oo nga, akin na. Anito kaya agad niyang iniabot ang flash drive sa bagong kakilala at dali-daling nang lumakad para bilhan ng kapalit ang polong kanyang suot. Sa awa ng Diyos, bagaman pakiramdam niya ay na-hold up siya sa mahal ng polo, ay nakabalik din siya sa Villarreal Pharmaceuticals bago magsimula ang mismong interview. Sinipat niya ang wristwatch. 2 minuto na lang at magsisimula na ang interview. Kung bakit pa naman kasi number 1 ang number niya sa pila. Hindi pa siya nakapagbibihis. At para umabot sa interview, ay wala na siyang choice kundi ang magbihis sa loob ng elevator. Bahala na nga si Batman. Anya sabay takbo papasok sa elevator. Miss, hindi mo ba nabasang executive's lift to? May pagsusungit na tanong ng matangkad at gwapong lalaking nagpaawang sa kanyang labi at nagpasikip sa hinahapo niyang dibdib. What? Asik nito dahilan para matauhan siya. Pag executive lift, hindi dumadaan sa ibang floor? Diretso executive floor na? Nauutal niyang pag-uusisa. Hindi naman. Hindi naman pala eh. Kaya parang awa mo na lang please sir. May importanteng job interview ako sa conference hall. At bukod sa gustong-gusto ko magtrabaho sa pharmaceutical na to, kailangan ko rin talaga. Nakita mo tong paper bag na dala ko? Inubos ko ang last money ko para mabili ang long sleeve na to. Kaya pag hindi ako na-hire o na-consider man lang, maiiyak na lang ako sa gilid. Pakiusap niya. Mas lalo pang nangunot ang noon nito at nang akala niyang pipilitin siya nitong lumabas, ay bigla nitong binitiwan ang hold button ng elevator at umisang hakbang papuntang sulok. Thank you. Kakaawaan ka ng Diyos sapagkat kay buti-buti mo. Pero isang favor pa please. Sabi niya. Pwedeng tumalikod ka? Magbibihis lang ako saglit. Hindi niya na nahintay pa ang pagtalikod ng lalaki o pagpayag at basta na lang niyang binaklas ang botones ng polo na kinataranta nito. Miss! Tawag nito sa garalgal at nagpapanik na boses. Sorry na. Sorry na talaga. Magsisimula na kasing interview ko eh. Hindi ko alam kung nasa ng powder room at kung hahanapin ko yon, hindi na ako aabot. Nauutal niyang paliwanag. Nagmamadali ka at naiintindihan ko yon, miss. Pero hindi mo ba alam na may CCTV ang elevator at kitang-kita ng operator ang ginagawa mo? Tanong nitong nagpaangat ng tingin niya sa sulok kung nasaan ang CCTV. Bago bumukas ang elevator sa pagtigil nito sa floor, kung nasaan ang conference hall, ay naiharang na ng estranghero ang malapad nitong katawan sa bumukas na pinto. Ganyan ka na lang. Wala ka bang planong ituloy ng pagbibihis mo?
May pagsusungit nitong tanong sabay pindot sa button para muling magsara ng elevator. Nang pagmulangatan siya nito ay saka pa lang siya nakabawi. Tarantang ipinagpatuloy niya ang paghuhubad at dali-daling ipinalit ang polong binili. Pagkatapos niyang magbihis ay isang meses niyang pinasadahan ang buhok at muka. Nang mapadpad ang kanyang kamay sa tenga ay muli siyang naalarma. What is it this time? Ano namang problema mo? Alertong tanong ng estranghero. Natanggal. Yung hikaw ko pala yung tumalsik sa pagmamadali ko kanina. Pag-iimporma niya rito at agad na lumuhod upang hanapin ang kapares ng hikaw. Saktong sa pag-angat ng kanyang tingin ay hindi sinasadyang bumulaga sa kanya ang partikular na parte sa lower body nito. Ano yan? Ang dambuhala naman yan. Tayo. Utos ng lalaki. Tumayo ka na. Sabi nito sa kalmado ngunit tila nahihirapang boses. Mr. Villarreal, si Sir Joff nasa opisina niyo po. Sa madramang pagsinghap ng babaeng sa palagay niya ay sekretarya ng lalaking tinawag nito sa apelyedo ng may-ari ng Villarreal Pharmaceuticals ay nagmamadali niya nang naiangat ang sarili at aksidenteng sa belt nito na pahawak upang doon kumuha ng pwersa sa kanyang pagtayo. Sorry ulit Puri sorry na lang ang nasasabi ko pero sorry talaga. Yun lang ang kaya kong i-offer sa ngayon eh. Sige po, labas na po kayo please. Labas na kayo at malapit na ako mahimatay sa pagpipigil ng hininga at hindi ko na rin kaya ang kahihiyang ito. Aniya sabay muestra sa bukas na elevator. Bagaman nahihiya siya sa mga nangyayari, ay nagawa niya pang sipati ng sekretarya ng lalaki na kasama niya sa elevator. Miss? Yes, ma'am? Alertong sagot ng sekretarya. Mukha lang kami may ginagawang masama pero wala talaga ha. Kaya wag mo sanang hayaan na kainin ng karumihan yung pag-iisip mo. Rated G akong tao, promise. Hirit niya. Rated G as in, rated green-minded. Natatawang pagkapatuloy niya nang sumara na ang elevator paglabas ng lalaki na umiling-iling na lang. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga estrangherong nakasalamuha ay umabot siya sa initial interview at muling natawagan pagkaraan ng 3 araw para sa final interview na natapos niya rin kahapon. At mula noon ay hindi niya na nagawang itigil ang pagbabantay sa kanyang cellphone na napansin ng housemate at pinsan niyang si Florence. Pumasok ako sa kwarto mong tutok ka sa phone mo at 8 hours later, nandyan ka pa rin. Andra, natulog ka man lang ba? Oo. Oo nga. Natulog nga ako. Pero mga 4 o 3 oras lang yata. Ewan ko ba? Hindi kasi ako mapalagay eh. Anyan ay kinabuntong hininga nito. Ans, linggo ngayon. Hindi tatawag ang HR ng linggo. Sabi nito sabay lakad papunta sa kusina na kanya sanang susundan. Kaso, biglang tumunog ang kanyang cellphone at hindi niya mapigilan na takbuhin iyon. Andra, ano ba yan? Sabi na ngang hindi tatawag ang HR ng linggo. Ulit nito. Hindi niya ito pinansin at sa halip ay saglit niyang kinumpos ang sarili bago sagutin ang tawag ng hindi rehistradong numero. Hello, good morning. Who is this? Hello, Miss Alejandra Sanchez. This is Leandro Villarreal of Villarreal Pharmaceuticals. If you're free today, I'd like to have a word with you in my office. Sino yan? Punong-puno ng kuryosidad na panguusisa ni Florence dahilan para i-loudspeaker niya ang tawag. Sorry, pwedeng pakiulit po. Hindi ko kasi kayo naintindihan. Sabi niya. It's Leandro Villarreal, and I'm calling to ask if you're free today, and if you are, I'd appreciate it if you can stop by at Villarreal Pharmaceuticals so we can talk about my work proposal and something else. Hello, Miss Sanchez, nandiyan ka pa ba? Narinig mo na bang mga sinabi ko o kailangan ko pang ulit-ulitin? Narinig ko po, Mr. Villarreal. Free ako ngayong araw kaya nandyan na ako sa loob ng 1 oras. At 2 pala kasi kakaiba ang traffic sa FMC at Commonwealth eh. Thank you, Miss Sanchez. Saad nito sa kabinaba ang tawag. Ano, Florence? Tingin mo ba si Leandro talagang tumawag? Siguro naman no. Kaboses niya rin kasi yung lalaki sa elevator. Lalaki sa elevator? Sinong lalaki sa elevator? Anong lalaki? Parang hindi mo pa yun nakakwento sa akin ah. Sabi nito dahilan para mapangisi siya. Saka na yun. Saka ko na ikukwento.
Ang kailangan ko ngayon ay confirmation kung si Leandro ba talaga ang boses na narinig natin. Siya yun, di ba? Mas matagal ka na nagtatrabaho sa mga Villarreal. Siguro naman pamilyar ka na sa mga boses nila, di ba? Di ba, Florence? Si Sir Leandro nga yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang hindi ko lang ang maintindihan ay bakit linggo ka pinapunta ng pharmaceutical? Tanong nitong pinaggibitan niya lang ng balikat bago siya tumakbo sa CR upang makapaghanda na sa pagpunta niya ng pharmaceutical. Dito po may Sanchez. Paggiya ng sekretarya ni Leandro na pagdating niya ay naghihintay na sa kanya sa lobby ng pharmaceutical. Wait, may gusto't kailangan lang akong itanong para sa peace of mind ko. Madalas bang nangyayari to? Iyon nagpapapunta si Mr. Villarreal ng potential employees sa araw ng linggo? Ngayon lang po ito nangyari, Miss Sanchez. Maikling sagot nito, sabay muling turo sa kanyang dadaanan. Pasok na po kayo sa loob. Kanina niya pa po kayo iniintay. Pangumbinsi ng sekretarya. Pagtabak niya sa opisina ni Leandro Villarreal na siyang CEO ng Villarreal Pharmaceutical ay agad na napukaw ng malinis at mabangong amoy ng opisina ang kanyang atensyon. Habang ang mga mata niya ay saglit pang na-distract sa malaking painting na nakasabit sa dingding. Hello, Miss Sanchez. Bati nito. Magandang araw po, Mr. Villarreal. Sabi niya pagkatuon ng tingin sa lalaking kaharap. Bagong lahat, gusto ko lang po ulit mag-sorry sa nangyari roon sa elevator nung nakaraang linggo. Promise, hindi ako manyak. Desperate time ko lang noong araw na yun kaya napilitan akong gumawa ng desperate move. That's all in the past. Hindi na natin kailangan pang pag-usapan. Sagot nitong marahan niyang tinanguan. Sabi niyo sa call, may job offer kayo sa akin? Tapos may isa pa tayong pag-uusapan? Ano po yun, Mr. Villarreal? Diretsahin na kita nang parehong hindi masayang ang oras natin. Saad dito sa nakakaakit na boses. Napilit niyang tinanguan upang iparating dito na naiintindihan niya ang sinasabi nito. Kahit na hindi, sapagkat nalidistract siya. Hindi lang sa maamo at perpekto nitong muka, kung hindi pati na rin sa timbre ng boses nito. Miss Sanchez, narinig mo ba sinasabi ko? Opo. Oo nga. Aamin nga ako. Hindi po talaga. Palipad-lipad kasi ang utak ko kanina pero ngayon, locked in at super focused na. Kaya, pwede po bang pakiulit na lang? Sa pagbuntong hininga nito, ay hindi niya maiwasang mangambang baka bingo na siya. Kaya sa muli nitong pagtingin sa kanya, ay pilit na siyang nagseryoso. Mula sa lahat, gusto muna tandaan mo na kung ano man ang lalabas sa bibig ko ay may kinalaman din sa trabaho at pag-develop ng supplement para sa isang kondisyon na meron din ako at wala akong intensyon na bastusin ka. Makahulugang pauna nitong nakapagpasalubong sa kanyang kilay. For years, I've been suffering to a condition called delayed ejaculation. Bukod sa halos hindi ako nag-release, yung ano ko ay hindi rin tumitigas. Paano hindi po tumitigas nung nasa elevator tayo at nakalohod ako sa harap ninyo? Habang hinahanap kong hikaw ko ay nakita kong lumaki ang, umigting, nabuhay. At yun ang kauna-unahang pagkakataon nangyari yun. Mabilis nitong paglilinaw. Dahil sa nangyari yun sa elevator, alam kong hindi ka agad maniniwala sa akin. Hindi talaga, unless mapatunayan mo. Teka, kung sakaling mapatunayan mong totoo nga ang sinasabi mong ako lang ang nakapagpabuhay dyan sa ano mo, ano nang susunod na mangyayari? Anong ipapagawa mo sa akin? Diretsahan niyang pag-uusisa. Muli itong huminga ng malalim. I'll ask and pay you to sleep with me. Sleep with you? Sleep with you as in an intimate manner, Mr. Villarreal? Oo. Pero Miss Sanchez, hindi ko to ginagawa para lang sa pansarili kong kasiyahan at pleasure. While we're at it, a group of experts will look after me to find out whether sleeping with someone like you, that my body naturally reacts to, will lead it to learning how to react to other women's presence and touches too. Teka, mag-aanuhan tayo tapos gagawin mo rin yun sa ibang babae? Mr. Villarreal, ayoko. Virgin pa ako at kung pipiliin ko maging sexually active, gusto ko na ang pagkalalaki ng lalaki ko ay akin lang. Hindi yung sinishare ko sa iba. Hindi ko kaya. Ayoko ng ganun. I won't do it with anyone else while we're doing it in the middle of my research and case study, Miss Sanchez.
Gagawin ko lang ang bagay na yun, kasamang ibang babae, kapag magaling na ako at tapos ng deal nating to. Sabi nito at bago lumapit sa kanya ay may kinuha itong brown envelope na dahan-dahan itong itinulak papunta sa kanya. Nasa loob niya ng kontrata para sa trabaho mo rito, sa pharmaceutical. At isa pang kontrata ay kung papayag ka sa hinihiling ko. Wika nito. Kung hindi niya nakita ang cheque nagkakahalaga ng 50 million pesos na nakapangalan na sa kanya, ay malabong i-consider niya ang kakaibang alok ng bilyonaryo. Kaya pakiramdam niya ay alam nito ang ginagawa sa paglalagay ng cheque sa unahan ng dalawang kontrata, sapagkat mas mabilis pa sa kisap matang nakabuo siya ng desisyon para sa kakaibang alok nito. Wait, Mr. Villarreal. Ibig sabihin ba nito ay ikaw rin ang dahilan kung bakit nakafocus ang pharmaceutical nyo sa paggawa ng supplement na may kinalaman sa pagpapataas ng libido ng isang tao? The pharmaceutical had been working on our libido booster for 5 years now. And just when I thought that we had perfected it, it failed. Bakit? Ano bang nangyari? The booster does its job. Sobra-sobra nga lang. Kung sino man na nakainom sa supplement na yun, talaga namang nag-iinit at siguradong mga kailangan. Kaya lang may side effect pang booster na para bang mababaliw ang tao na kainom nun kung sakaling hindi niya makuha ang pangangailangan niyang yun. Tatanggapin ko, Mr. Villarreal. I'll sleep with you whenever you want. But aside from the promised amount, I want to be part of this research as a pharmacologist. Deal. Mabilis nitong pagsang-ayon. I can read it in your face, Miss Sanchez. May isa ka pang gusto. Ano yun? Shoot it and tell me while I'm feeling generous. Maliban sa gusto kong i-embrace ng sexuality ko, may ilan din akong gustong subukan and explore na may kinalaman sa bagay nito. Tulad ng? Saad ni Leandro. I want to explore my kinks and find new way to sate myself aside from the usual way. Papunta na ba ang usapang ito sa BDSM? Miss Sanchez, as much as I want to give you back a favor, BDSM is something I can see myself engaging to. Hindi yun. Hindi ganung level. Ano lang? Pwede ba na pag gusto kong ako yung domineering, pagibigyan mo ko? Hindi pa naman ako super sure kasi nga, hindi ko pa naman nasusubukan eh. Pero yun, gusto kong subukan yung ganoon. You'll sleep with me to help me with my condition. Get paid for doing that and in return, you want me to be your partner for those fantasies of yours? Oo. Kabado at uutal niyang sagot. Fine. Anong gusto mong unahin natin? Sabihin mo't susundin kita, Andra. Hindi pa ngayon. Wala pa ako naiisip. Sinabi ko lang kasi gusto ko lang malaman kung papayag ka ba. Sabay sa makabuluhang pag-angat ng sulok ng labi nito, ay pagkuha niya sa fountain pen para pirmahan ang mga kontrata sa harapan. Kailangan ko pa rin bang patunayan sa iyong condition ko? Pangaasar nitong hindi niya na pinagtuunan ng pansin. Nang mapirmahan ang dalawang kopya ng dalawang kontrata, ay agad siya nitong dinala sa hiwalay na laboratory kung saan pilit na pinaperfect ang libido booster ng pharmaceutical. Nang makilala niya na ang bumubuo sa research team, ay nagalok na rin ito na ihatid siya pa uwi na hindi niya natinanggihan. Dito na lang, Sir Leandro. Yung gate na yan, dyan na yung inuupahan namin ni Florence, yung sekretarya ni Sir Joff. Sabi niya, salamat nga pala sa dinner Na-enjoy ko yung steak. Ngayon lang ako nakakain ng ganun kasarap. No worries. In the future, I'd like to take you out more. So you won't feel as if I'm only here for your body. Wika nitong hindi niya alam kung paano tutugunan, kung kaya't minadali niya na lang ang pag-alis ng seatbelt sa katawan. Nang hindi niya iyon maalis sa hindi malamang dahilan, ay nahihiyang sumulyap siya rito. Sabay sa pag-abante nito, para tumulong ay ang pikit matang pagbaon niya sa kinauupuan para iwasan ang muka at labi nitong masyado na siyang inaakit. Wait, it's stuck. Bulong ni Leandro. Sa paghagod ng mainit nitong hininga sa kanyang muka, ay hindi lang iyon ang nakaramdam ng init, kung hindi pati na rin ang buo niyang katawan. Wait, I can't. What the heck happened here? Yeah, here you go. Muli nitong sabi sa mas malalim na boses nang sa wakas ay naalis na nito ang seatbelt. Andra, okay na. Pwede ka nang gumalaw. Huwag kang gagalaw. May gusto akong gawin. Sabi niya habang ang mga mata ay mariin pa rin nakapikit. Pagmulat ay agad siyang humawak sa pisngi nito at sumunggab ng halik.
Kung hindi lang nito na ikalso ang kamay sa sandalan ng kanyang upuan, ay malamang nasubsob na ito. Andra, wait. Sisimulan na natin. Dito na, mismo. Tanong ni Leandro nang saglit niyang pakawalan ang labi nito. Hindi niya magawang oohan ng diretsyo ang tanong nito, kaya muli niya na lang itong hinalikan. Sa muling paglapat ng labi niya sa init ng labi nito, ay mas mabilis na itong tumugon at walang kahirap-hirap siyang nabuhat ni Leandro mula kinauupuan at ipinatong sa kandungan nito. Sabay adjust sa driver's seat upang lalong magka-space. Habang tinutugon nito ang parang desperado niyang halik, ay humahaplos na rin ang kamay nito sa kanyang batok, habang ang isang palad ay sa bewang niya naman pumipisil. Lumalaki ka na. Yes, Andra. And only you can make it like that. And it's killing me. I swear. Muli nitong sinakop ang kanyang labi at nang mapansin nito na distracted siya ay agad nitong inawat ang sarili. Nabibigla ba kita? Gusto kong makita. Putol niya sa sinasabi ng binata. Nabigla ba kita? Balik tanong niya sabay baba sa kandungan nito para lumuhod at habang nakatingin dito ay dahan-dahan niya nang ibinaba ang zipper nito. Andra, are you sure? You want to lose it here? Kaya ko pa namang mag-drive papunta sa hotel. Tanong nitong kanyang tinanguan bago niya muling hinalikan ang binata na nag-meet siya sa tuluyan niyang pagpapaangkin dito. Pagod na ako. Kahit nandiyan na lang sa kabilang kalsadang bahay, parang hindi ko na kayang umuwi eh. Parang hindi rin kita kayang pauwiin pagkatapos na nangyari. Andra, do you want to sleep with me tonight? I just did. Pagod at medyo may pagkapiloso po niyang sagot, dahilan para hawakan nito ang kanyang baba, halikan ng labi at kagatin. I mean, check-in tayo, Andra. Gusto ko matulog katabi ka. At bakit? May liwanag ng pagsususpet siyang tanong niya. Consider it my form of aftercare. Anito, mula sa pagkakasalampak niya sa kandungan nito, ay tumanaw siya sa bahay na inuupahan nila ni Florence, bago tuluyang tumango sa binata bilang pagpayag. Team nang bahala sa iyo, Andra. Si Jaime ang pinaka-head ng research team. Kung kailangan mo ng tulong or further explanation sa booster, sa kanya ka lumapit at siya rin naman ang magbe-brief ng pagiging parte mo sa project. Sabi ni Leandro sa kanya pagdating nila sa lab ng pharmaceutical kinabukasan. Habang pinapasadahan niya ang lab, ay bigla na lang nitong kinuha ang lab coat mula sa kanyang braso at ito na mismo ang nagsuot noon sa kanya. Tayo pa lang? Nasaan sila? Anong oras na ba? Nauutal niyang tanong habang nagpapanggap na kaya niya pang huwag pansinin ang mapang-akit nitong tingin. 30 minutes pa bago magsimula ang working hours. At 10 minutes bago ang working hours, ay saka pa lang sila isa-isang dumarating. Anito na tinangutanguan niya lang. Kung kakailanganin mong tulong ko, sabihin mo lang. Sir Leandro, kung kakailanganin ko ng tulong sa trabaho ko, sa head nitong project ako hihingi ng tulong, hindi sa CEO. Oo, at napunta ako sa team na to dahil sa hiling ko, kapalit ng pagpayag ko sa proposal mo. Pero gusto ko lang linawin na kahit baguhan, may set of skill ako sa field na to. At gusto ko yung ma-develop para mas maging useful ako sa team at nang makatulong ako sa mga taong kailangan ng booster para sa kondisyon nila. Kung ano mang setup ang meron tayo, ayaw ko maapektuhan ng trabaho ko kasi first year college pa lang ako. Pangarap ko na makapasok sa pharmaceutical na to. May ngiti sa labing nag-angat ito ng kamay habang tatango-tangong lumapit sa kanya. You want our setup to not get in the way of your work. Got that loud and clear. Nga pala, curious lang. Kung okay lang sa'yo, paano ka nagkaroon ng ganyang kondisyon? Kabado at uutal niyang tanong. Nung tulog ka kanina, ni-research ko yung kondisyon mo. Sabi ng sources at available studies sa kondisyon na yan online, wala pang patunay na may kinalaman sa genetics ang pagkakaroon ng delayed ejaculation ng isang tao. Parating may external factor, psychological, neurological, o side effect ng kung anong gamot. Basta hindi siya inborn. Kaya paano ka nagkaroon yan? Na-aksidente ka ba dati? O may nangyari ba? Sa pagkawala ng emosyon sa muka at mata nito, ay nakuha niya na agad na ayaw nitong pag-usapan ng bagay na iyon. Bago siya makahingi ng tawad sa nagawa, ay bigla at walang paalam na itong umalis dahilan para mapanguso siya. Hoy, ano yun ah? Amoy na amoy ko ang love hormone sa hangin. May relasyon kayo ni sir? Girlfriend ka? Sikreto lang ba? Para iwas issue rito sa trabaho?
Tanong ni Nami na bagong dating. Sa pagdating ni Dr. Jaime, na-save by the bell siya matapos nitong utusan si Nami na ituloy na ang pagpo-formulate sa chemical na hindi raw nito natapos noong Friday. At ikaw? Baling ng doktor sa kanya. Yes, Doc? Maagap niyang tanong habang sinusuri siya nito mula ulo hanggang paa. I've seen your profile and papers. You're a promising talent. But it puzzled me why did the CEO pulled some string to place you in this team? May offer daw yun sa malaking pharmaceutical sa Japan, Doc Jaime. Ibig sabihin, magaling talaga. Tsaka yung mga prior research at case study niya ni Andra sa university, may kinalaman na rin naman sa field nito. Kaya siguro siya nilagay ni Sir Leandro. Kasi alam ni Sir na may maitutulong siya. Singit ni Nami na nagdala ng ngiti sa kanyang labi. Ngunit sa talim ng tingin ni Doc Jaime ay hindi niya ito mapasalamatan. Magaling ha. Sige nga, ipakita mo sa akin ang galing na yan. Hamon nito sabay lapag ng sandamakmak na papeles sa kanyang harap. I need you to go through the latest case of our study. Skim through our pattern and formula. Kung talagang magaling ka, at ang galing lang na yun ay nagdala sa'yo rito at wala nang iba pa, baka may mahanap kang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang side effect ang libido booster natin. Po? Hindi mo kaya? Kaya po, Doc. Kayang-kaya. Agap niya kahit na nag-aalangan siya. Mabilis na lumipas ang 4 na buwan simula nang maging pharmacologist siya sa Villarreal Pharmaceuticals. At sa 4 na buwang nagdaan ay puro research papers lang ang nakakaharap niya. At bagaman busy, ay nakakaya pa rin naman niyang gampanan ang kakaiba niyang role sa buhay ng CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan. Na miski siya ay hindi alam kung paano niya nagagawa. Miss Andra? Gulat na tawag ng sekretarya ni Leandro nang makasalubong niya ito sa elevator. Si Mr. Villarreal, nakaalis na ba o nasa opisina niya pa? Nasa opisina niya pa po. May kailangan bang team niyo sa kanya? Saglit, sasamahan kita. Hindi na nito natapos ang sinasabi sa kanya nang biglang bumukas ang pinto ng CEO's office, kaya napatingin siya roon. Miss Sanchez. Gulat na tawag ni Leandro. Good evening, sir. Alam kong late na pero may kailangan lang po ako sa inyo. Sabi niya sa profesional na tono. Nagkibit balikat naman ang sekretarya nito at dumiretso sa elevator. Ano yun, Andra? May problema ba sa trabaho mo sa lab? Maagap na usisa ng binata paglapit niya. Walang problema sa trabaho sa lab kasi wala naman akong tinatrabaho roon. Binabasa lang. Puro basa lang. And it's frustrating the hell out of me. Kailangan kong ilabas ang frustration kong ito bago ako mabaliw. At sa akin mo ilalabas ang frustration mo yan, Miss Sanchez. Dito mismo, sa opisina ko. But happen to, we will keep it professional when we're in the office. Pauwi ka na, hindi ba? Ako rin nakapag-out na. Office hour is over, which means I am no longer violating that rule. Sabay sa pagkaklit niya sa necktie na suot nito ay ang agresibong paghahalikan nila habang wala sa sariling humakbang papasok sa opisina ni Leandro. Nang makapasok, ay maraha siya nitong isinandal sa dingding. Paggapang ng kamay nito sa loob ng pencil skirt na kanyang suot, ay natigilan ito at tiimbagang na bumaling sa kanya. Nagulat ka ba? I so love giving you these surprises. The surprises of mine is what's making things between us spicy and interesting, hindi ba? Nasaan ang underwear mo, Andra? Huwag mo sambahin pumasok at maghapon sa laboratory na ganito lang. Pag sinabi kong oo, parurusahan mo ba ako, sir? I don't know. Maybe. Sagot nito sa mapang-akit na boses. Your lips and kisses are so freaking addicting. Akin na. I want to kiss. Kiss Peptine. Sapaw niya sa kung ano mang sasabihin nito at napatayo mula sa pagkakahiga niya sa sahig habang nakaunan sa braso ng pawisang bilyonaryo pagkatapos ng lampas 1 oras nilang pag-iisa. Ano? Naguguluhan itong pag-uusisa. Kiss Peptine, Leandro. Yun ang kailangan natin sa libido booster. Wait, trabaho pa rin ang nasa isip mo habang inaangkin kita. Hindi, pero bigla na lang ding sumagi sa isip ko yung tungkol sa booster. Yung current formula ng booster, nakafocus yun sa erection ng pagkakalalaki yung mga lalaki. Kaya may side effect na parang nakakaaning kapag hindi nagamit ang sandata nyo. Pagkatapos inumin ng booster. Kasi, hindi pa nakukuha ng brain ang euphoric feels na lalabas lang pag naka-orgasmo na. May pananabik niya itong hinarap. Imbis na yung mismong pagkalalaki ang targetin ng booster,
Mas okay kung ang Kiss 15 ang tatargetin ng booster natin. Yung Kiss 15 ang trigger sa release ng GnRH na siyang magbabind sa receptor ng GnRH neuron papunta sa hypothalamus. Malalim siyang bumuntong hininga at dala ng pagkasabik na maipaalam kay Doc Jaime ang maaaring solusyon sa kasulukuyang issue ng current formula ng booster ay dali-dali na siyang tumayo at nagbihis para makabalik sa laboratory at hindi na tinapos ang pagpapaliwanag niya kay Leandro. Isang buwan pa siyang lalong nabaon sa madugong research para makahanap ng ground at ebidensyang pangsuporta sa claim niya. At nang maibigay ang ebidensya kay Dr. Jaime, ay 2 buwan pang pag-aaral ng buong team naman ang nangyari. Bago nila tuluyang sinimulan ang pagre-reformulate na ayon kay Doc Jaime ay aabutin pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago makompleto at panibagong mahabang panahon pa ulit ang uubusin para sa clinical trial at mismong testing sa mga makukuhang volunteer. Delivery for Miss Alejandra Sanchez. Sabi ng late at kadarating lang na si Miles. Lahat sila, maging si Dr. Jaime na siyang unang nagbitbit ng delivery para sa kanya noong nakaraang Lunes, ay napabaling sa gawin niya. Anong laman? Patingin? Pagkain ba ulit? Anong klase? Usisa ni Nami na pagtingin niya ay mas nauna pang makalapit kay Miles at sa paper bag na dala nito. Buksan namin? Okay lang? Sisilipin lang? No. Para sa inyo ba yan? Sita ni Dr. Celestine na nagpanguso sa dalawa. Hindi po. Sagot ni Nami. Kayo ba si Alejandra Sanchez? Hindi rin po, Doc. Si Miles naman ang sumagot sa pagkakataong ito. Suot ang istriktang ekspresyon sa muka, tinuro siya nito at wala nang nagawa pa sina Miles kung hindi ibigay sa kanya ang paper bag na alam niya na kung kanino galing. Lalagay ko lang po sa locker. Babalik din ako. Paalam niya. Pagkakita sa maki at sushi roll na laman ng paper bag, ay dali-dali niya nang tinawagan si Leandro na isang ring pa lang ay sumagot na. Dahilan para sumagi sa isip niyang kanina pa ito naghihintay. Wala ito sa Manila dahil sa importanteng meeting pero naisip pa rin siyang padalhan ng pagkain. Good morning, Miss Sanchez. Ano to? Ang random ng pasushi mo? Yan ang kinain ko for breakfast. Pinadalhan kita dyan para yan din ang kakainin mo sa ugahan. Para lang tayong sabay na kumain. I miss having breakfast with you. Which is why I'm coming home early so tomorrow morning we can have breakfast together. Tapos ka na riyan? Yes, Andra. Saan ka uuwi mamaya? Dadaanin kita sa pharmaceutical. Hindi na. Sa kondo mo na lang tayo magkita. Anong oras bang lapag mo kung sakali? 9 p.m. 9 kapag walang delay. Sagot nito. Wala naman akong planong mag-overtime ngayong gabi kaya pag uwi mo ng kondo, nandun na ako. Naghahanda ng dinner. Na parang misis ko. Hirit nito na hindi lang nagpakabog at nagpakilig sa kanya kung hindi naging dahilan ng kanyang pagwawalling. I still want to hear your voice and giggles. But I need to go so I can come home to you before this day ends. Gustong-gusto na kita makita. Sa susunod ng work trip, kapag matagal, ipipilit kong kasama dapat kita. Saad nitong muling bumuhay ng tanong sa kanyang isip. Sa mag-iisang taong nagkatrabaho siya sa pharmaceuticals at may ganoon silang setup, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung ano na nga ba ang meron sa kanila ni Leandro at kung kailan iyon magbibigyang linaw. Pagtapos ng working hours, ay may pagmamadali na siyang lumabas sa pharmaceutical. Sa harap ng building, nahabol siya ni Nami at Miles na kanina pa pala siyang tinatawag. Kahit saglit lang, hindi ko pwede. 30 minutes. Promise, Andra, 30 minutes lang tayo. Pamimilit ni Nami na sumama siya ngayong gabi. Next Friday na lang ako. Libre ko. Basta pagbigyan niyo lang ako mag-pass. Maawa na kayo sa someone ko. Miss na ako nun at saka mansa rin namin ngayon. Pakiusap at pagsisinungaling niya habang pilit na winawagwag ni Nami ang braso niya na para bang umaasa itong mapapapayag siya kung sakaling madislocate nito ang braso niya. Okay, fine. Masyado tayong busy sa lab nitong mga nakaraang buwan. Kaya ipauubayan na kita sa boyfriend mo sa isang kondisyon. Ano? Agad niyang tanong. Yung someone ba na tinutukoy mo ay nakatayo sa likuran mo na may dalang bouquet? Pag-uusisa ni Nami at pati si Miles ay nangaasar na ring nakangiti sa kanya. Pagpihit sa likuran ay nataranta at hindi niya malaman kung lalapit na ba siya kay Leandro o aaktong hindi niya alam kung bakit ito nasa likuran niya. Ngunit ito na mismo ang pumutol sa natitirang distansya
sa pagitan nila. Tapos ng working hours. Kukunin ko na siya sa inyo Next Friday, tutuloy natin ang plano niyong tatlo na mag-hangout. Kasama ako at ako nang sasagot sa gastos. Sabi nito kina Nami bago siya hinila papunta sa sasakyang nakapark sa hindi kalayuan. Bakit mo ginawa yun? Paano kung may ibang nakakita sa atin? At bukas pag-usapan na tayo ng mga tao sa pharmaceutical? Tanong niya nang nasa loob na sila ng kotse nito. Then let them talk. Leandro, Noong nakaraang linggo bago ako mag-Japan, may plano tayo at sa akin dapat ang uwi mo. Pero naharang ka ni Nami at napilit na sumama sa kanila sa Rockwell. Kinabahan lang ako na baka maulit yun at di mo na naman ako siputin. Sayang naman tong flowers. Hinanda ko pa man din to para sa monster natin. Kailan mo nga ako sinagot? pagbibiro nito, sabay lapag sa kandungan niya ng paborito niyang pink peonies na nakabalot sa vintage paper. Sinabi ko lang yun para hindi nila ako piliting sumama. Tapos bigla kang magpapakita sa amin ng ganun. May bitbit na bulaklak para sunduin ako. Di malamang iniisip nilang may relasyon na tayo. Paninisi niya. Sa biglang pagpihit nito para igilid ang sports car, ay napadiin na lang ang hawak niya sa bulaklak. Sabay paangil na bumaling dito. Leandro, ang barumbado mo namang magmaneho. Ayoko na nito. Naalin? Anong ayaw mo na? Nitong kotse mo? Kabibili mo lang nito noong nakaraang buwan Hindi pa nga natin nabibinyagan to. Ayoko na ng ganito lang tayo, Andra. Ayoko ng palihim. Nadakaw lang ang sandali na para bang iko-convict tayo ng kung sino pag nalaman nilang tungkol sa atin. Anong gusto mo? Ipagsigawan natin na fubo tayo? Ipaalam natin yun sa pamilya mo? Sa mga empleyado? Yun lang ba talaga tayo sa isa't isa, Ans? Someone that could sate each other. Hanggang doon lang ba talaga tayo? Because I can't keep doing this anymore. Ayoko nang malito pa, Andra. Ayoko nang ubusin ng gabi ko kakaisip kung talaga bang puvo lang tayo. Kasi parahis nating alam na sobra-sobra pang ginagawa natin dun. Nang marahil ay mapansin nito ang pagkabigla sa kanyang muka dala ng pagsabog at pagsigaw, ay agad itong lumambot at kumalma. Sorry, hindi dapat kita sinisigawan. Iuuwi na lang muna kita sa inyo. Saka na tayo mag-usap. Nasira ko ng gabi natin. Ituloy mo. Udyok niya. What? Kunot noong segunda nito. Binrot up mo na, Leandro. Hindi na natin to pwedeng hindi pag-usapan kaya ituloy mo. Ituloy mong sinasabi mo at sa mga lalabas sa bibig mo, doon ako magbabase kung isusugal ko rin bang nararamdaman kong ito. Naalala mo bang sinabi ko sa'yo bago natin simulan ang lahat ng to? Na may mga eksperto rin nagbabantay sa akin para i-track kung magkakaroon ba ng pagbabago sa akin kapag ginawa natin ang bagay na to. Tanong nito na parang hinihintay pa siya nitong sumagot muna bago magpatuloy. Ngunit sa hindi mahal lamang dahilan ay hindi na niya nagawang ibuka ang bibig. Walang pagbabago. They tested me again last week. Ganuan pa rin, Andra. Unless it's you. My body still doesn't react to anything or anyone. Gulat siyang napatingin dito sapagkat akala niya ay unti-unti nang nag-i-improve ang kondisyon nito. For years, I've been seeking help from a therapist too. Sabi niya, gusto raw kita. At pwedeng yun ang dahilan kung bakit may ganoon kang epekto sa akin. It's like both my body and mind already know that I want you from the first sight. At ang puso mo, yun din bang sinasabi, Leandro? Kasi ang sa akin, matagal-tagal na rin yung binubulong. Pilit ko lang na pinipigilan sa takot na baka pag nalaman mong totoong gusto na kita, ay ipatigil mo tong lahat. At hindi ko pa kayang itigil. Hindi ko pa kayang lumayo kasi gustong-gusto na kita. Gusto kita, Alejandra. Gustong gusto. Napapagod na akong itago tong sa atin. Seeing each other in secret. You don't deserve that. We don't deserve that. We deserve more. I want more. I want you and a relationship with you. I want a relationship with you too, Leandro. Pagsang-ayon at pag-aalo niya sa lalaking kaharap. Nanatili itong tahimik. Inalis niya ang seatbelt at umabante pa ng kaunti sa driver's seat para mahawakan ang pisngi nito at pilit itong pinabaling sa kanya. Anong iniisip mo? Ano pang kinakatakot mo? Na baka hindi mo ako matanggap at ang nararamdaman ko. Pati na rin ang nararamdaman mo para sa akin kapag nalaman mo nakaraan ko, Andra. Nakaraan na naging dahilan kung bakit nagkaginto ako. Sa pagkabasag ng boses nito,
ay naluluhang napailing siya at muli itong pinilit na iharap sa kanya. Huwag mo akong pangunahan, Leandro. Huwag mong pangunahan ang magiging reaksyon ko. Sabihin mo sa akin. Magsabi ka, please, para malaman ko. Para maunawaan ko. Kasi tatanggapin kita. I was molested, Andra. By my own uncle. Pikit matang pag-amin nito na nagpaawang sa kanyang labi. 9 na taon lang ako na magsimula yun. At 5 taon din ang tinagal, Andra. Kung hindi nakita ni Kuya Jeff ang ginagawa ng demonyong yun sa akin, baka mas matagal pa ako nagdusa. Minsan mo na akong tinanong kung paano ako nagkaroon ng ganitong kondisyon, hindi ba? Ito ang sagot sa tanong mong yan. This condition of mine was a trauma response for what my uncle did to me. Kahit nakakulong na siya at hindi nakakalapit sa akin kahit na kailan, hindi ko pa rin maalis ang takot ko sa kanya. When I think of intimacy, I think of him, and my fear comes rushing in. It disgusts me, Andra. I feel disgusted with myself. But it doesn't feel that way when it comes to you. I feel safe with you. I never felt safe with anyone. I don't even feel safe with my thoughts. But when you're around, I'm at ease. And those thoughts that had made me miserable, nawawala sila pagkasama kita. Gustong-gusto kong haplos mo. At pag nakakita kong gustong-gusto mo ring hinahawakan ako, natututunan kong huwag maramdaman ang bagay na yun. You made me stop hating my body, Andra. You made me love and accept that part of me that I never want to face before. Kaya ngayong, alam mo na, can you not turn your back on me? Huwag mo akong pandirihan. Mabilis siyang umiling dito habang tinutuyo ang kapapataklang na luha sa pisngi nito. Hindi. Kahit kailan, hindi ako mandidiri sa'yo. Siya. Yung gumawa niyon sa'yo, siya ang nakakadiri. Hindi ikaw. Hindi ang katawan mo. Oh God, love. Tanggap kita, Leandro. Tanggap ko ang lahat-lahat sa'yo. This dark past of yours, this can't make me turn my back on you. Sabi niya at habang ang luha ay bumabagsak pa rin sa kanyang mata, ay marahan niyang hinalikan ang palad nito. Paulit-ulit niya itong hinalikan at pagkuhan ay binalot na sila ng katahimikang parehas nilang kailangan upang maproseso ang mga nangyari at lahat ng nalaman niya. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Dito ka muna sa tabi ko, Andra. Mahaba pang araw. Hiling ni Leandro nang magising na ito kinabukasan. 1:00 na po. Nasa kalahati ng araw. Di ka ba nagugutom? Ako, oo. Let's just order and cuddle while we wait for the food. Suwestyon nito. Humahagik-hik na bumalik siya sa bisig nito at agad na pinagbigyan ang ilong niyang adik na adik sa natural na halimuyak ni Leandro. Nasabi ko na ba sa'yo? Panimula niya. Gustong-gusto kong amoy ng balat mo. It brings me comfort. Really? Parang hindi naniniwala nitong tanong sabay ngisi pagtapos magbaba ng tingin sa kanya. Sige, pag di magandang araw mo sa lab, ipatawag mo lang ako na mapaamoy ko yung sa'yo yung leg ko at ang makomfort kita. Natatawa niyang hinampas ang braso nito na hindi man lang nito ininda at sa halip ay mas ikinulong lang siya hanggang sa muli siyang makatulog. 4:00 na nang muli siyang magising at habang nahihimbing pa rin si Leandro ay marahan at maingat siyang bumaba sa kama para magluto ng pwedeng pagsaluhan nang sakto sa pagbaba niya sa sala ay pagbukas ng front door at pagpasok ni Mrs. Villarreal, bit-bit ang take-out paper bag ng isang mamahaling restaurant. Ma'am, come down dear. There is no need to panic or to be scared. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Leandro. Magdadalawang buwan na nung makita ko kayo magkasama sa isang resto. At 1 buwan na nang sinabi at inamin niya ang tungkol sa inyo. Po, nasan pala siya? Tulog pa? Opo, gigisingin ko po ba? Hindi na kailangan, Andra. Idinaan ko lang naman ito. Pagsaluhan ninyo. Mrs. Villarreal? Kabadong tawag niya sa mama ni Leandro na palabas na dapat. Muli itong humarap sa kanya. Hindi po ba kayo tutol sa amin ni Leandro? O hindi niyo pa po alam na hindi tulad niyo ay hindi ako galing sa mayamang pamilya kaya hindi pa kayo tumututol? Kabadong usisa niya sa sopistikadang donya. Ma? Tawag ni Leandro sa ina. Napupungas-pungas pa habang pababa ng hagdan. Pagbeso sa ina ay agad din itong bumalik sa kanyang tabi at humawak sa kanyang bewang. Sabay silang napangiti ng mama nito.
What's so funny? And what are you doing here? Usisa nito habang pabalik-balik ang tingin sa kanya at sa ina. I stopped by to check on you. Hindi ko kasi maiwasang hindi mag-alala simula nung sinabi mong aminin mo na kay Andra ang tungkol sa nangyari sa iyo noon. Hindi ka pa sumasagot sa mga text na tawag ko, kaya akala ko may nangyari ng kung ano. But here she is, and there you are. I've never seen you this peaceful and in love. Ma. At tungkol sa tanong mo kanina, Andra, hindi ang sagot ko. Hinding-hindi at hindi ako makakapayag na may tumutol sa inyo ni Leandro. Paano ko kayo tututulan kung alam kong ikaw lang ang makakapagpasaya ng ganito sa anak ko? Mahal ko pong anak niyo, Mrs. Villarreal. I know, Andra, and I'm so thankful for that. It's thanks to you and your love that I've seen my boy sparkling with life and happiness again. Welcome to the family, Villarreal, Andra. Ma. Muling awat ni Leandro kay Mrs. Villarreal nang makita ito nakatingin sa kanyang palasingsingan na para bang meron itong inaasahang makita. Oh, my bad. Hindi ko alam na hindi mo pala natatanong sa kanya. Fine, my boy. I will zip and I will live. But can you ask her that question today? So I can throw an engagement party for you too. Alam ko naman na pareho kayong busy sa pharmaceutical. Mama! Taranta nitong awat sa ina. Bago niya pa mapigilan si Leandro o matanong kung anong nangyayari, ay naigiya na nito palabas ang mama nito at nakabalik na sa kanyang harap. Yeah, you'll have a slightly nosy mother-in-law if you say yes to this. Saad nito sabay hubad sa kwintas kung saan nakasabit ang pares ng wedding ring. Ay diamond ring din. Nasa closet ko, pero pag kinuha ko pa kasi yun, masisira ng moment. Leandro, nauutal niyang tawag dito. My beautiful Alejandra Sanchez, will you please take me as your husband? Ha? Hindi ba dapat will you be my wife ang tanong? I take you as my wife, in a heartbeat. I've known that for a long time. At kailangan ko malaman kung tatanggapin mo ba ako bilang asawa mo. Kaya yun ang ipinagmamakaawa ko ngayon. Sa pagtawa niya sa kakaibang paraan, pero mas romantic na pagpapropose nito, ay dali-dali na itong tumayo mula sa pagkakaluhod na tila ba alam na nitong umuoo na siya bago niya pa iyon nasabi. Ay, Leandra Villarreal, will always choose to take you as my lawfully wedded wife and other half. Hindi ba para sa kasal na yan? Natatawa niya pa rin puna habang isinusuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Sabay kuha sa isa pang singsing na hawak nito at may ngiti sa labing isinuot iyon dito. Ay, Alejandra Sanchez will only take Leandro Villarreal as my husband in this lifetime and every other lifetime that we might live. Narinig mo yun, Leandro? Wala kang kawala sa akin. Okay lang, future Mrs. Villarreal. Wala naman akong planong kumawala sa'yo. Sa lifetime na to. O sa kahit ilang lifetime pa na mabubuhay tayo. Anito, sabay lapat ng labi nitong buong puso niyang tinugon. Parating naririnig ni Leandro mula sa matatanda o sa kahit na sinong hopeless romantic na kailangang mahal mo ang sarili mo bago ka magkaroon ng kakayahang magmahal ng ibang tao. Bagay na bagaman hindi niya lubusang naiintindihan, ay kanya namang pinaniniwalaan. Sa loob ng ilang taon na hindi niya kayang mahalin ng sarili, pati na rin ang madalim niyang nakaraan, ay hindi rin tinangka ni Leandro na magmahal ng iba. Tahimik niyang ikinulong ang sarili sa isang safety bubble na walang kahirap-hirap na pinasok ni Andra at simula nung araw na iyon ay mas naging unpredictable na ang pag-araw-araw niyang buhay. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito pagkabukas ng pinto ng hotel room na tinutuluyan at siya ang bumungad. Leandro, ikaw talaga, bukas ng kasal natin at ang sabi ng matatanda ay bawal raw na magkita ang bride at groom. 2 araw bago ang kasal nila. Hoy Leandro! Natatarantang tawag nito pagpasok niya sa kwarto. Sapilitan siya nitong kinaladkad palabas, ngunit mas malakas siya rito. Kung kaya't wala na itong nagawa nang hilain niya ito paupo sa kanyang kandungan. Leandro, kapag nalaman ni Mama Alice na pumunta ka rito, malalagot ka talaga. Alam mo namang bawal eh. Anong gagawin ko miss na kita? Miss ka riyan 2 araw lang naman tayong hindi nagkita. At oras-oras din kung tumawag ka sa akin. But still, I miss you. Ikaw ba, hindi mo ko namimiss? Tanong niya sa nobya. Nang akala niyang nahulog na ito sa kanyang patibong,
ay malalim itong bumuntong hininga saka seryosong humarap sa kanya. Siyempre namimiss kita, pero kasi bawal nga. Matatarantang mama mo kapag nalaman niyang nagkita tayo. Malas daw yun. Pamahiin is just pamahiin. Hindi yun totoo. Walang basahan ng claims ng pamahiin. Walang scientific explanation. Andra, hindi mamalasin ang pagkasama natin. At hindi tayo magkakasira. Dahil lang nagkita tayo isang araw bago ang kasal natin. Hindi ang simpleng paglabag sa pamahiin ang sisira sa pagsasama natin. Yan ang sigurado. Ngayon, pwede bang kumalma ka na timakap sa akin? Pag-uudyok niya rito. Mas lalo siyang pinaningkitan ni Andra. Ngunit sa huli, ay nakuha niya rin ang gusto nang magsumiksik na ito sa kanyang dibdib. Fine, hindi ko nagagawing big deal ang pagpunta mo rito. Basta siguraduhin mong hindi malalaman ng mamaalis na. Sa pagtunog ng kanyang phone ay hindi na nito natapos ang sinasabi at dali-dali niya nang sinagot ang tawag ng ina pagkatapos niyang senyasan ng fiancé na manahimik muna. Leandro Villarreal, where are you? What do you mean where I am, ma? Nandito sa kondo ko. Liar! Wala ka sa kondo mo. Kung hindi nasa hotel, kung nasaan ang bride mo. Sabi nitong nakapagpaayos sa kanyang upo, sabay sulyap sa kinakabahan niyang mapapangasawa. Ano? Tama ako, hindi ba? Nasa La Imperio ka. Magkasama kayo ni Andra. Don't you dare lie to me. Pagbabanta nito, dahilan para mapabuntong hininga siya at mapatayo mula sa couch. I'm sorry, ma. Sabaglit lang ako kay Andra kasi miss na miss ko ng soon-to-be misis ko. Pero promise, wala akong balak na magtagal dito. Paalis na rin ako. Anya sabay senyas kay Andra na aalis na siya. Bago nito maisara ang pinto ay nagawa niya pa itong nakawan ng halik kaya nahampas nito ang kanyang braso. Leandro, nasan ka na? Ma, I'm headed to the elevator. Paalis na ako ng La Imperio, and promise. Wala na akong pamahiing lalabagin. Kahit na napaka-ridiculous na mga pamahiin na gusto niyong sundin namin. Anak, anong ridiculous ka dyan? Nakakatawa at nonsense man sila para sa'yo. Hindi mo naman ikamamatay ang pagsunod sa mga pamahiin na iyon. Kaya pwede ba iyo? Sundin mo na lang? Pakiusap nitong kanyang tinanguan. Pagkakita sa itim na sasakyan na nakatigil sa tapat ng hotel, ay naiiling na sumakay na siya roon. Pagkatapos buksan ng kanilang driver ang passenger seat. Ma, salamat sa pagpapasundo sa akin. But I also want to tell you that you are unbelievable. Anya pagdating sa kanilang mansyon at naabutan ng inang nakakrus ang braso nag-iintay sa kanya sa sala. Unbelievable? Ako pa talagang unbelievable. Ikaw nga itong masyadong pasaway at hindi sumusunod sa promise at pamahiin. I was wrong. I'm sorry. Pagkapatalo niya, sabay halik sa pisngi nito. Nang akala niyang palalampasin na nito ang kanyang ginawa, ay bigla siya nitong piningot. Ma, what's that for? Para sa pagkapasaway mo. Naku talaga, Leandro, ha? Hindi mo naman ikamamatay ang pagsunod sa pamahiin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap kang... Ikamamatay ko, ma. Ano? Asik nito. Nang muli siyang hahampasin nito, ay agad siyang umilag. Ngunit mas mabilis pa rin ang kamay ni Alice Villarreal. Ang tigas na ng ulo mo. Pilosopo ka pa. Sana lang talaga, hindi ka ibalik sa akin ang mapapangasawa mo gawa ng pagiging matigas ng ulo mo. Anito sabay muling hampas sa kanyang braso na tahimik niyang ininda habang ang mata ay seryosong nakapako rito. I mean it, ma. Ikakamatay ko. Pakiramdam ko, ikamamatay ko kapag hindi ko nakita si Andra. Kahit na 2 araw lang. Kaya sumaglit na ako roon. Pag-amin niya, agad niyang ipinikit ang mga mata nang akala niya ay muli siyang hahampasin nito. Kaya nang yakapin siya nito, ay gulat siyang dahang-dahang kumalas at lumayo rito. Am I forgiven? Hindi ko na ba galit sa akin? Galit pa rin syempre. But at the same time, I'm happy. Mapapalagay na ako kasi alam kong meron kang masaya at bright na future ahead of you with her and the family that you two are going to build soon. Don't worry, this is nothing. These are tears of joy. Paglilinaw nito nang tuyuin niya ang pisngi nito. Malapit na itong humagulhol. I'm just happy because you finally found your happiness. And I finally love myself, ma. It's all thanks to her. Dahil sa kanya, natutunan ko mahalin ang sarili ko. Andra is such a bright and warm ray of sunshine. I don't want my darkness to take away her light. So to protect her, I have to step out from the darkness.
that I thought was going to cage me for the rest of my life. Para sa kanya, natutunan ko mahalin ang sarili ko. Kasi kailangan mahal ko muna ang sarili ko bago ko masabing mahal ko siya. Bago ko maipagtapat na mahal ko na siya. Kasi hindi ko pwedeng ibigay ang isang bagay sa ibang tao na hindi ko kayang ibigay sa sarili ko, hindi ba? Yan ang sabi mo sa akin nun. Ikaw ang nagturo nun sa akin. Anyang paulit-ulit nitong tinanguan. And she was very soft and patient with me. That's what I like the most about my bride, my soon-to-be wife. Dugtong niya sabay ngiti rito. She knows that I was scared of something. And even when she wanted to know what it was, hindi niya ako pinilit. Naghintay siya. Hinintay niya ako. Tinanggap niya ako ng buong buo. Miski isang segundo, hindi siya nandiri sa akin. Kaya naman buong buhay ko mamahalin ng babaeng iyon, ma. Siya lang ang para sa akin. And I want to thank you and Papa dahil tinanggap niya siya. Tulad ng sabi mo, Andra is a big ray of sunshine. She's nice and a sweet, sweet girl. Kaya hindi mahirap sa amin ang papa mo na tanggapin siya. Alam mo, iho? Sa lahat ng desisyon na gawa mo, choosing her to be your partner in life and other half was your smartest choice. Thank you for being brave for love and for her. Alam namin ang papa mo na hindi madali sa iyong harapin ang lahat-lahat ng takot mo. Anito, at bago pa mamaga ang kanilang mata gawa ng pag-iiyakan, ay niyaya niya na ang inang magpahinga at matulog kahit na sigurado siyang hindi na siya makakatulog dahil sa excitement. Saktong 1 buwan pagbalik nilang mag-asawa galing sa 3 linggo nilang pag-honeymoon sa Caribbean, ay napansin ni Leandrong may kakaibang ikinikilos ang kanyang asawa. Hi! Pagtanong niyang bati nang mahanap niya ito sa kusina pagkatapos niyang magising at bakanteng espasyo sa kama ang sumambulat sa kanya. Gusto mo? Nakangising alok ni Andra sabay pakita sa kanya ng vanilla ice cream na may pulang thick sauce sa ibabaw. Is that a strawberry syrup? Bakit ganyan ang kulay? Ang weird naman yata at meron pala tayong strawberry syrup dito. Sabi niya sabay subo sa isang kutsara ng ice cream na inaalok nito. Ang sarap, no? Ang sarap, di ba? Gusto mo bang sundukan pa kita? Wait, kukuha lang ako ng bowl. No, God no. Wife, baby, love of my life. Please no. Ha? Hindi ka ba nasasarapan? Kunot noong tanong nito na para bang hindi nito maintindihan kung bakit tila hindi siya nasasarapan. Ketchup ba yun, Andra? Ketchup yung toppings mo sa ice cream. Hindi strawberry syrup. Yes, ketchup ito. Bakit? May problema ba? At nasasarapan ka sa kinakain mo. Totoong nasasarapan ka. Oo nga, bakit mo ba tinatanong? Ang weird-weird mo naman, Leandro. Ako pang weird ngayon. Ikaw kaya itong kumakain ng ganyan. So, anong pinapalabas mo? Sinasabi mo bang kadiri ang kinakain ko? Sinasabi mo bang kadiri ako? Okay, fine. Hindi na. Hindi ko nakakainin. Irritable nitong sabi at bago pa ito makatayo para ilagay ang ice cream sa lababo, ay agad na siyang humarang. I didn't say that. Hindi ko sinabing kadiri ka o ang kinakain mo. Ang sinasabi ko, that food combo isn't normal. Baby, are you okay? Wala ka bang nararamdaman? Ibang nararamdaman? Meron. Gusto kitang tirisin. Nakakainis ka. Sobrang naiinis ako sa'yo kaya wag ka munang tatabi sa akin, ha? Bilin nito bago muling nilantakan ang ice cream. Tahimik niya itong pinanood at pagkaraan ng ilang segundo ay dahan-dahan itong nag-angat ng tingin sa kanya. I'm eating vanilla ice cream and ketchup in the middle of the night. And my emotions, my mood swings are unmatched. Does that mean you think I might be... Hindi sigurado at hindi matapos-tapos nitong tanong. Do you want to find out? Gusto mo bang lumabas ako para bumili ng pregnancy test? Para ma-confirm natin kung buntis ka nga. Tanong niya. Muli silang nabalot ng katahimikan bago ito tumango. Siya lang dapat ang lalabas, kaya lang ay masyado itong mapilit. At sa lala ng mood swings nito, ay hindi niya magawang hindi pagbigyan ang bawat request nito. Mahal. Naglalambing niyang tawag nang makita itong nakaupo sa gilid ng kanilang kama habang hawak ang box ng pregnancy test kit na binili nila. What's wrong? Nag-aalala niyang tanong. Pagsenyas nitong huwag siyang lumapit ay agad siyang naistatwa sa pwesto at sa lubong ang kilay na napatingin dito. Okay. Hindi kita lalapitan kung ayaw mo na lumapit ako sa'yo. But can we talk? Talk to me please.
Kung ano man ang bumabagabag sa'yo, pag-usapan natin. Pakiusap niya. Pagtingin nito sa kanya ay gusto niya na itong yakapin. Ngunit wala siyang choice kung hindi pigilan muna ang sarili. Paano? Paano kung buntis nga ako? Then you are pregnant, wife. We are going to be parents. Sagot niya. Nang makita ang takot sa mukha nito ay muli siyang natigilan. May pag-iingat niya itong nilapitan sabay hawak sa kamay. Why? Are you not ready to become a mom? Ayaw mo pa bang magkaanak tayo? Hindi, Leandro. Hindi sa ayaw ko. Gusto ko magkaanak tayo. Gusto ko magkapamilya tayo. Pero natatakot ako. Natatakot? Natatakot ka saan? Marami akong pangarap. At alam mo yun, hindi ba? You know how ambitious I am. And how much I value my individuality. I love being your wife. And I will surely love being a mom. Pero ayoko maging iyon na lang ako. Natatakot ako na baka maging iyon na lang ako. Natatakot ako na baka kapag naging nanay na ako, ay mawala akong parting yun ng pagkatao ko. Hindi yan mangyayari. I won't let that happen. I won't let you lose your individuality and spark just because you're a mom now. Nandito ako. I will help you and help you with our baby. You can still work as long as it is still safe for you to do so. At kapag nakapag-adjust ka na pagkatapos ng mga anak, kapag kaya na ng anak natin, pwede kang bumalik sa trabaho mo. Marahan niyang hinalikan ang pisngi nito sabay haplos sa likod ng palad nito. Andra, makinig ka sa akin. Wala kang kailangang i-give up, okay? Hindi mo kailangang isukong pangarap mo na mag-develop ng mga gamot dahil lang sa magiging mama ka na at asawa na kita. Talaga? Paninigurado nitong kanyang tinanguan. So, I am just making myself anxious for nothing? You're not anxious for nothing. Kung sakaling magkakaanak na tayo, malaking magbabago sa buhay natin. And it's normal to feel anxious when things are about to change. Your reaction was normal. It's okay. Everything's fine, wife. Malalim itong bumuntong hininga at sa muli nitong pagharap sa kanya ay nagawa nitong ngumiting sa wakas. I'm doing it. Magtitest na ako. Dito ka lang ha. I'm not going anywhere. Dito lang ako. Isang beses pang sumalyap si Andra sa asawa bago siya tuluyang pumasok sa bathroom. Pagkatapos basahin ang instructions sa box ng pregnancy test kit, ay agad niya na iyong sinunod. Pagkaraan ng 10 minuto, ay kabado niyang sinilip ang stick at pagkakita na ang bawat isa sa kit na kanyang ginamit ay pregnant at positive, ang resulta ay hindi niya na naiwasan pang mapaluha sa tuwa. It's true. Totoo nga. Buntis nga ako. Ang anak namin ni Leandro. Nandito na. Dinadala ko na siya sa aking sinapupunan. Bulong niya sa sarili habang pinapakiramdaman ang flat niya pa namang tiyan. Andra, are you okay? Is everything okay? Kailangan mo ba ako? May maitutulong ba ako? Tanong ng asawa niya pagkatapos ng isang beses na pagkatok sa pinto ng banyo. Dali-dali niyang kinuha mula sa countertop ang piti at itinago iyon sa kanyang likod. At may malapad na ngiti sa labing lumabas mula sa banyo. Are you done? Ano resulta ng test? Did it came out positive? Sunod-sunod nitong tanong na lalong nag-alis ng takot at kabang bumabahay sa kanyang dibdib. May regalo ako sa'yo. Sambit niya sa kadahang-dahang tumingin sa kanyang sinapupunan na agad nitong ginaya. You're pregnant, Andra. Magkakaanak na tayo. You're pregnant, right? We're going to be parents. Oo, Leandro. Magkakaanak na tayo. Magkakapamilya na tayo. Pagkukumpirma niya, sa isang iglap ay nayakap na siya ng asawa at paulit-ulit na itong hinahalikan ang kanyang noo, habang ang kamay ay dinadama na ang kanyang sinapupunan. Thank you. Thank you. I can't thank you enough for making me this happy. Even if I keep chanting the word Andra. Salamat, mahal. Salamat. Ikaw at ang magiging anak natin. Mamahalin ko kayo ng sobra-sobra at poprotektahan buong buhay ko. Mahal na mahal kita, Andra. Sobrang mahal na mahal. Paulit-ulit nitong sabi na para bang sinisiguro nitong hindi niya iyon makakalimutan. We are going to celebrate. We are going on a date to celebrate and then bibili tayo ng mga gamit ng bata. At yung nursery, I want the two of us to decorate and fix our baby's nursery. Tayong dalawa. Hindi natin ipapaayos sa ibang tao ang nursery ng anak natin. Hoy, alam kong excited ka.
Pero kahit puro positive ang lumabas sa PT, kailangan ko pa rin pumunta sa OB para masigurong buntis nga ako at hindi ito false alarm. You are. I'm sure that you are. Pero para alam na rin natin ang nga dapat at hindi dapat gawin, pumunta na tayo sa OB mo. Sabay sa successful niyang panganganak, ay successful na ring na-launch ang libido booster na halos 2 taon din nilang tinrabaho sa laboratory. At ang booster na iyon ang kasalukuyang pinaka-epektibong paraan upang tulungan ng ibang tao na may kondisyong katulad ng kay Leandro. Dala ng tagumpay ng supplement, ilang parangal din ang nakuha ng kanilang team at ng pharmaceutical galing sa iba't ibang medical associations. At ngayon, bukod sa pagpapalaki sa kanilang panganay, na ang pangalan ay sinunod sa pangalan niya at tinatawag nilang Andro, ay may sinisimula naman na silang bagong clinical research na inaasahan nilang matatapos ang initial stage bago matapos ang taon. Tulad ng ipinangako sa kanya ni Leandro ay hindi nga naging sagabal ang pagiging ina at may bahay niya upang magkaroon ng successful na career. Kaya sa tuwing naaalala niya ang sinasabi ng mga taong mahirap daw pagsabayin ang pagiging ilaw ng tahanan, sa pagiging career woman ay hindi niya mapigilang maging thankful na kasing supportive ni Leandro ang kanyang napangasawa at karamay sa buhay. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!